what's up guys? Magandang umaga po sa inyo lahat. It's me again, Duga the Explorer guys. So ngayon guys, meron po tayong siguro meron po tayong view na pwede po natin ipapakita po sa inyo guys, no? Kasi wala tayong exploration ngayon guys. Dito po tayo sa area na napakagandang area guys, na ipapakita ko po sa inyo. Nandito po tayo sa itaas ng tuktok po ng bundok po guys, no? At ngayon ipapakita ko po sa inyo guys yung napakagandang tanawin po dito sa area na to. Kahit para naman po kahit wala po kayo dito ay makikita nyo po yung view po dito sa area na to guys. Pero bago po natin simulan yun, yung pagbibideo po natin sa buong lugar, ay singit muna tayo ng shout out guys, no? Shout out nga pala kay Mama Josephine Cadiz, Ma'am Eileen Chavez, shout out po. Shout out rin po kay Ma'am Ned Paduganaw, shout out po. Shout out na rin po kay Ma'am Tess, shout out po. Shout out na rin po kay Ma'am Maripusa Para, shout out po. Shout out na rin po kay Ma'am Ahmad Sini Bunahos, Mads Odette Casiano, shout out po. Shout out na rin po kay Sir Philip Tolentino, no? Shout out po kay Ma'am Dali Baez, shout out po. Shout out na rin po sa lahat ng mga hunters na mga kasamahan po natin dyan. Shout out po sa inyo, magandang umaga. At shout out na rin po kay Ma'am LG, shout out po Ma'am LG, no? Tita P20, shout out po. Shout out na rin po kay Ma'am Ate Inday nga pala, shout out din po. So siguro guys, yung hindi ko nabanggit guys, no, ilalagay ko na lang sa screen mamaya guys. So yan guys, yan simulan na po natin ang papakita po sa lugar guys, no, sa lugar na napakagandang tanawin guys. Kaya abangan nyo lang po guys, no. So samahan nyo ako guys, tara na. So ayan po, papakita ko na po sa inyo yung lugar guys, no. Kasi nandito po nga tayo dito sa napakataas po na bundok. At dito nga tayo ngayon sa mayroong bahay po kasi dito na makikita po natin yung buong paligid. Kaya ayan, papakita ko po sa inyo guys, no. Ayan po. Napakagandang tanawin guys. Ayan. Isusum natin ng konti. So yan po yung yung Mount Apo. Ayan, yung pinaka malaking bulkan po sa sa Pilipinas. Yan. Zoom pa natin ng konti.
kabuhayan yan guys. Yan. Mga tanim na saging. At saka yung mga gulay po. Kita po natin. Iba't ibang gulay po. Yan, gulay yan guys. Yan, makikita natin. So yun po guys, no? Kasi nandito nga tayo sa itaas na bahay nito guys. Yan po yung lugar po dito. Yung silid ng bahay po ito. Yan. Napakalamig po dito guys. Napakaganda po ng simoy ng hangin. Kasi parang ano po ito. Pahingaan. Tinataniman yan ng ano, yung carrots. Yan po. Taniman ng mga gulay yan. Yung kamatis. Yan po, yung kamatis yan. Okay, baka malaglag po tayo. Yan po, no? Yung mga tanim. May mga tanim din po na mga bulaklak. Yung chrysanthemum. Oo, yun po yung mga tinatanim po nila dito. Mahal yan dito. Yung kilo ngayon yan dito is 70. 70 pesos po yung per kilo po dito sa bulaklak na yun. Hindi tulad ng dati. Umabot yan ng 200 pesos per kilo. Pero ngayon mas marami na po kasi nagtatanim ng mga gulay na yan, mga bulaklak na yan. Bumaba po ng 70 pesos po. Yun po. So yan, tingin-tingin lang muna tayo sa mga view po natin dito, no? Nais ko lang pong ipapakita po sa inyo yung buong view po dito sa lugar na to. yung lugar, barangay Kapatagan. Ito po yung barangay Kapatagan.
pong pumunta sa ano, Mount Apo. Yan. Ito po. Kasi napakalapit na lang po dito. Siguro mula dito sa mga dito sa area na to ng Kapatagan, maglakad ka lang doon. Siguro mula doon sa maabutan po ng motor. Mula doon mag-umpisa kang maglakad 7 umabot ka siguro ng alas 3 o alas 4. Yung paglalakad dahan-dahan lang po, hindi po mabilisan. Ayan, naabot ka na. Pero pag mas mabilis kang lumakad, mas madali. Pero hindi naman kasi kailangan na magmadali ka doon kasi yung mga daanan doon sa hindi pa po pala nakapunta, mahirap po talaga yung daan. Pero ma-enjoy ka talaga sa mga area na yun. Napakaganda. Shoutout po sa lahat ng solid supporters ko dyan. Shoutout po sa inyo. Ayan po, ito lang po muna yung pakita ko po sa inyo, no? Siguro masisiyahan po kayo sa lugar. At napakalamig ng lugar po dito, guys. Kailangan talaga siguro, lalo na pag gabi, kailangan po ng magkapal na jacket at saka yung kailangan magkapal po talaga pag hindi ka sanay sa area na to. Napakalamig po talaga, guys. Pag mag-uumaga na, yung yelo po tumutulo na po siya kasi dahil sa sobrang lamig. Ayan po, no, ikot na po natin yung buong lugar. Sa camera po natin, makikita po yung buong lugar, guys. Ngayon bababa naman po tayo. Dito. Ito yung hagdanan po. Bababa. Clouds, no? Kaya lang wala kayong clouds na kasi medyo tinanghali po tayo papunta po dito, guys, kasi mahirapan ka pong magpunta po dito kasi napakataas po, no? Kailangan po natin baybayin para makaabot po tayo dito. Yan nga.
sana po no, ma-enjoy po kayo lahat. Lahat po na nakapanood ng video. Enjoy po kayo.
po guys, yan po yung pamangkin ko. Kasi magtatanim po kami nga ngayon ng yung carrots. Yan po. Hindi na po lang po ito guys. Siguro pagitan mo lang dyan, ganyan. Tapos doon mo ilagay mo yung seedling ng carrots po. So guys, pupunta po tayo doon sa yung bayaw ko. Yan. Yung asawa niya, kapatid ko po. Kaya punta po tayo doon. Papakita ko po sa inyo kung paano po magtatanim ng carrots guys, no. Kailangan talaga na yan mo talaga para pag mag-i-spray ka nito, dito ka lang dumadaan sa yung kanal na to, no, para hindi mo maapakan yung tanim na carrots na to. Tapos pag siguro yung tawag doon, mag-umpisa. Yan. Pero yan, kita nyo naman guys, matagal na po kasi itong inaararo. Kaya ayan, kita nyo, tumutubo naman yung mga damo. Maraming yung similya since ng damo po, no. Pero pagkatapos siguro nitong mataniman na ito ng carrots, yung seedling malagay na po natin dito, siguro i-sprayhan na lang po natin yung yung herbicide para mamatay itong yung mga damo, yung seeds po ng damo, para hindi po masyadong mahirapan po na mag-alinis po ng tanim po na carrots. Yan po, may kalakihan din to, no. Siguro 3 lata po ng seeds ng carrots para akasya po dito. Ayan po. So papakita ko po sa inyo kung paano. Ito po yung ginagawa nila, parang ginuguhitan yan. Tapos dito ilagay yung similya ng carrots. Yan, dito. Pero depende na rin po sa sa may-ari kung anong gusto niya na distansya po sa carrots, no, para mas lalaki yung carrots. Siguro meron tayong i-interviewin, no. Ito po yung may-ari ng area na to. Ayan. Sila po yung magtatanim ng carrots. Paano ba yan, bro? Magtatanim ng carrots? Oo. Magtatanim ka na ng carrots? Oo. Ilang buwan ba bago harvest yung carrots? 3 hanggang 4 na buwan. 3? 3 hanggang 4. 4 buwan. Oo. Sa ngayon, magkano ang kilo ng carrots dito? Ngayon 30 pesos lang. 30 pesos. Mahal naman. Baba, dating nagsobra gatos. Sobrang 100 yung dating karaang buwan. Oo, pero kasi yun siguro yung tsamba lang po. Tsamba lang po. po. Pag makakatsamba ka ng yung tag 100 per kilo, mas maganda, mas malaki ang kita mo. Pero yung 30 pesos per kilo, okay na rin yan. Okay na yun. Oo. Makakabawi ka na sa financing.
Kayo lang ba po, kayo lang ba yung nagtatanong at tanim? Dito, Oo. may ano pa, may madami pa dito nagtanim. Diba? Mga malapit lang dito sa, yun o, Mm. dami pa dito nag-carrots, may repulyo, Yung repulyo. Chinese pizza eh. Nakatanim ka na ng repulyo? Hindi pa, dati. Dati. Oo, O naka-harvest ka naman? yung sinundan to. Dito rin mismo? Opo. Hmm. Saan ba yung mas magandang itanim? Yung carrots o repulyo? Carrots. Mabuti ng carrots. Mas tipid yung financing niya sa repulyo. Kasi ilang ilang bisis kayo mag-aabono po nito? Ano ang carrots? Oo. Apat na buwan. Apat na bisis. Opo. Anong Hanggang ginagamit? ma-harvest. Anong ginagamit niyo na abono? Urea. Urea. Tapos ano pa? Yung Yara. 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 Yung sa naman po sa medisina yung ginagamit yung pang-spray. Anong mas magandang gamitin? Pulyar. Kailangan talaga yung pulyar, no? Oo. Para mas maganda yung dahon. At saka Kasi yung tanim kailangan talaga mas okay yung dahon niya. Kaya diyan po nagmumula yung yung tawag doon sa yung unod ba? Laman. Laman ba 'yon? Laman ba yun? Siguro laman na lang. Mahirapan na po tayo sa kalisod. Oo. Kasi absent din ako sa Tagalog ng laman. Yung unod. Sa'yo ba itong bahay na to? Sa'yo to. Maganda dito. Maganda. Paligid. Maganda, no? Napakasarap ng simoy ng hangin. Motor lang kayo dito? Naglalakad lang po papunta kayo dito? Nagmotor pero hindi ka papunta. Hindi ka abot sa bahay namin. Doon lang sa may kalsada. Kasi kanina nahirapan po ako na mapunta po dito. Napakatirik po ng daan. At saka madulas. Oo. Ito lang ba yung panghanap buhay nyo dito? Ito lang. Mas maganda kayo na rin po yung nagbili ng mga financing at saka yung seedling. Minsan may magpinance. Mayroong magpipinance. Pero mas maganda kung mayroong magpipinance, no, para mas malaki yung magawa mong kaniman. Madali lang po magbili ng similya, fertilizer. fertilizer at saka yung abono. Oo. Pulyar, gano'n. Dali lang po. Pag walang magpipinance, kayo na lang po yung maghanap ng pambili. Kami na maghanap ng pambili para makaahon sa Kahirapan. hirap. Oo. Kasi guys, pag siguro mula ngayon nagtanim po sila ng carrots, no. Pag dating ng mga 3 buwan o 4 yan, mag-harvest na po sila. Pag pagpapalarin po yung tanim po nila, medyo mataas-taas din ang presyo. Siyempre makabili po sila ng bigas para naman po siguro ulam, para naman po sa susunod naman po na buwan. Kasi pagkatapos nito, pag ma-harvest na, babalikan naman to, araruhin naman po to ulit, no? Tapos tataniman na naman. Ayan, paikot-ikot lang po. Tanim lang. Oo. Radish or Chinese pizza. Oo, yung radish, madali lang ba yung itanim? Opo. Ha? Isang buwan lang.
Isang buwan lang. 40 days. Mag-harvest ka na. Yung financing niya, mas mura siguro, mas maliit lang. Siguro, tatlong beses ka na mag-puno. Yung radish. Hanggang harvest. Pag ma-harvest na yun, hugasan pa yun? O yan, hugasan po. Bago ibenta, i-deliver. Opo. Oo. Pero mula dito, anong kakargahan mo ng mga produkto mo dito, yung mga in-harvest mo? Kabayo. 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 Hindi ba masisira sa kabayo? Hindi man. Gusto mo bang magkaroon ng eroplano? Parang bibilihan kita ng eroplano parang hindi masira. Yung eroplano matras. At saka siguro mahirap kung mag-eroplano ka papunta dito. Yun, parang nandito na tayo sa... Kasi matraffic din sa itaas, May LTO ba doon? Parang wala. Wala na naman. Walang LTO? Wala LTO dito. Doon sa itaas? LTO? Kasi doon dumadaan yung eroplano. Pero siguro may LTO. RTO. Ano yung RTO? Taga-tulak ng eroplano? Tulak. So yun po, binibiro ko lang po si, anong pangalan mo, bro? Pedro po. Pedro. Si Pedro po yung yung may-ari po ng tinataniman ng carrots na to, in-interview ko lang po para po malaman nyo rin po kung ano ang process sa pagtatanim po ng mga gulay ba, yung mga gulay. Siguro guys, hindi na po tayo magtatagal kasi aalis na po ako, kasi malayo pa po yung pupuntahan ko. Gusto ko nga itong libutin po itong buong lugar ngayong araw na to, kaya lang mahirapan po tayo kasi napakalayo po itong lugar na to guys. Siguro ngayon anong oras na po ito, mag-aalas 10 na po, tapos siguro makakarating po tayo doon sa bahay ay mag-aalauna na. So siguro guys, bukas na lang po yung iba na pwede ko po ipapakita po sa inyo, para naman po kahit malayo po kayo, nandyan po kayo sa ibang bansa, makikita nyo naman po yung ginagawa po nila ditong tatanim po ng mga, siyempre yung mga magsasaka po, kasi kung wala po tong mga magsasaka na to, wala din tayong kakainin guys. Kaya magpapasalamat po tayo sa kanila, maraming salamat bro. At anong masabi mo bro? Okay, salamat po. Papunta dito sa aming garden. Nagpunta kayo pag nagbisita kayo dito sa amin. Sana bigyan mo kami ng mabuting presyo ng aming pananim. Yun lang, para makakahon kami mo. Samahan lang po natin ng pagdarasal po sa buong may kapal. Siya lang po yung nakakaalam, kung siguro kung bubuinasin tayo, magkaroon po tayo ng siyempre kita. Yan na po siguro guys, maraming salamat po. Hindi lang po ingat po. Oo, sige, salamat po. Hindi na po tayo magtatagal, maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Yun lang po.